mga kabida, ito hong nangyari po kahapon po, ano, kung saan po, mga kabida, sangkatutak po na batikos na inabot po, ano, ito hong si Senator Tito Soto, dati hong Senate President po, ano, mga kabida. Matapos pong muntik ng naaresto po, ano, mga kabida, ito hong si Senator Bato de la Rosa, nang magpakita po ito kahapon dyan po sa Senado. Kasi magtakin nyo, mga kabida, pinapasok pala ni Senator Tito Soto ito hong mga NBI operatives, ano, dyan po sa Senate, okay, para lang po aristuhin ito hong si Senator Bato de la Rosa. Siguro natunugan po nila, mga kabida, na sisipot ito hong si Senator Bato, kaya andun po yung NBI. Nakikain pa nga doon mismo sa opisina daw ni Senator Tito Soto po, ano, at inilihim daw niya ito, okay, sa kanya hong mga kasamahan dyan po sa Senate, ano po, mga kabida. Okay? Kaya nga hindi ho maiwasan po, ang dami hong mga description, pangalan, dito ho kay Tito Soto ng mga netizens. Tinawag po siyang traidor, ipinagkanulo daw niya, mga kabida, yung kanyang kasamahan po, ano, sa mga otoridad na supposedly dapat protektahan po nila, mga kabida, ito hong si Senator Bato de la Rosa. Dahil malinaw po, mga kabida, no, sa utos po ng Korte Suprema na hindi ho basta-bastang arestuhin po ang isang Pilipino na hindi ho idadaan sa due process, mga kabida. Ano po? Okay? Eto, babasahin ko muna ito hong article ng Ang Balita Ngayon, ano po, mga kabida. Soto, inilihim ba ang planong pag-aresto kay Bato sa Senado? Ito yung kanila hong headline. Lalong umugong ang kontrobersiya sa Senado matapos lumabas ang memorandum mula sa Office of the Sergeant at Arms kaugnay ng umano'y planong pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado. Ayan. Ang naturang memorandum ay inilabas bilang tugon sa direktiba ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na nagbigay ng detalyadong sequence of events kaugnay ng nangyaring operasyon at pagpasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Senado. Ayan. Sa memorandum, nakasaad na ang umano'y operasyon ay isinagawa as per guidance. Ito ha, as per guidance umano ni dating Senate President Tito Soto. So meaning, siya yung nagbigay po ng authority po, ano, sa mga NBI operatives na pumasok po sa Senado, okay, para aristuhin po, mga kabida, ito hong si Senator Bato de la Rosa. Okay? Ito po, as per agreement, the supposedly arrest should be effected when the warrant of arrest is presented as per guidance of the former Senate President Vicente C. Soto III. Mas lalong uminit ang usapin matapos mabunyag na ipinakita umano ang warrant kay Soto bandang alas 2 ng hapon. Ngunit hindi pinayagang maibahagi ang mga kopya nito. Or, on or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned. But copies were not allowed to be distributed, ano, mga kabida. Okay? Kasabay nito, naglabas din ng pahayag si Senator Amy Marcos hinggil sa umano'y naging paliwanag sa kanila ng mga tauhan ng NBI. Okay? Ito yung sinabi po ni Senator Amy po, ano, mga kabida. Ang nakakapagtaka talagang sinasabi ng mga NBI, sabi nila, nagko-coordinate daw sila sa Senado at hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President. Okay? Pinakain pa doon sa kanya opisina at inaanyayahan na doon tumambay. Okay? Ikwinento rin ni Amy na nagulat umano sila nang malaman na may mga NBI agents nang nasa loob ng Senado habang hinihintay si Senator Bato de la Rosa. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin,
ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Dagdag pa niya, sinabi ng mga ahente na naghihintay sila dahil may planong pag-aresto kay De La Rosa bandang 2:00 ng hapon. Ayon. They were consulted kasi aarestuhin daw nila si Bato ng 2:00. Muling nabuhay dahil dito ang diskusyon tungkol sa Senate Resolution number 44 na inaprubahan noong March 16, 2026 kung saan iginiit ng Senado na dapat mabigyan muna ng sapat na panahon ang isang Pilipino upang magamit ang lahat ng legal na revenues bago isumite sa anumang foreign court, mga kabida. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon si dating Senate President Tito Soto hinggil sa memorandum at sa aligasyong lumutang kaugnay ng umano'y operasyon laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.